Nakita na ninyo, dinisown na niya mga kababayan yung pagiging DDS. Di ba may kasabihan tayo po? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba po? Pag magkakauri po, magkakasama-sama, flock together, birds of the same feather. Pero ngayon po, dinidisown na niya. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin itong mga DDS influencers na right now mga kababayan, kinahihiya na nila yung pagiging DDS. Grabe yan Mr. Maravillas. Ito na ngayon yung nangyayari. At yung mga DDS, nagpupuksaan na po sila. Battle of the brainless po. O, di ba, mga kababayan? Talaga yung mga masasamang loob po, normal sa kanila ang magpuksaan. Para si sindikato po, pag hindi na po nagkakasundo sa hatian, partihan mga kababayan ng ng daloy ng pera, nagpupuksaan. At ngayon mga kababayan, dinidisown na nila yung pagiging DDS. Yan ngayon ang nangyayari. Puksaan at kinahihiya na nila yung ma-associate sa grupo ng mga DDS. Talaga pong kayaya man talaga ang maging DDS po. Kasi sa totoo lang, sabi nga ng ibang mga netizens, ang pagiging DDS niya is a mental illness. Pag naging DDS ka, ang ibig sabihin yan, mga kababayan, may tama ka. Magkikita po ninyo, manifestation sa kanilang mga pag-ugali. Talagang may mga tama, nagpupuksaan sila. And right now, dinidisown na nila mga kababayan yung pagiging DDS. Ito, si Tio Moreno, nag-post the other day, statement, December 28, Assalamualaikum. Allow me to clarify that I'm not affiliated with any DDS groups. If you see me attending some of their events or appearing on photos with them, it is because of the movement in the causes we happen to share. Yes, I am friends with some of them, but I have never claimed nor considered myself a member of any particular group. Nakita na ninyo, dinisown na niya mga kababayan yung pagiging DDS. Di ba may kasabihan tayo po? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Di ba po? Pag magkakauri po, magkakasama-sama, flock together, birds of the same feather. Pero ngayon po, dinidisown na niya. Ayan I remain independent because I value independent thinking. I dislike being a bubble, being told what to think or do. And I strongly oppose echo chambers. Madaling sabi, sa kanyang statement mga kababayan, may nagdidikta talaga sa kanila. May gusto rin siguro maghari-hari. O, di ba po, mga kababayan? Kaya nagbabangayan sila kasi lahat magagaling. Yun ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Lahat kasi mayayabang, mana sa kanilang tatay. O, di ba? Like leaders, like followers. Lahat kasi mayayabang, Yan, I have stayed independent since 2016 and that has always been my position. I am clarifying this because some people tend to attribute the actions or faults of one individuals to an entire group, and I firmly reject guilt by association. Shukran. So dumidistansya na mga kababayan si Tio Moreno sa kapwa niya mga akauri na mga DDS. Kinahiya na niya. Kaya iya naman talaga yung mga pinagagawa ninyo. Ang unang kaya iya yung leader ninyo. Kaya iya ang mga ugali, walang modo, palamura, mayabang.
Ani ba? Sangkot sa kung ano-ano mga krimen, mga irregularities, yan ang inyong pinagtatanggol. Talagang kaya-iya. Ito pa, si Marlica. Puksaan na Team Alputera, mga bangag nga ba? Inaaway man niya mga kababayan, yung tinatawag na Team Alputera. Ito naman yung pag-aaway ng mga DDS versus DDS versus Humba. Nag-away-away dahil sa Humba, doon sa dahig mismo mga kababayan. Kasama doon si Harry Roque. Kasi po, lahat sila palaaway. Pag kasama ka dyan sa mga grupong palaaway, yung tatay nila palaaway, si Sara palaaway, si Pulong ganon, si Baste ganon. Yung mga leaders nila, lahat palaaway, masasama ang ugali, palamura. Kaya tingnan ninyo, pari-parihas ang kanilang mga pag-ugali, masasamang pag-ugali. Kaya sabi po ng ibang mga netizens, ang pagiging DDS daw is a mental illness. Yung ginakaya na nila yung sariling tatak, yung tatak DDS. So unti-unti nang lumilitaw mga kababayan ang hindi maitatanging pattern ngayon dito sa grupo ng mga tinatawag na DDS. Na ang pagiging DDS hindi na po nila pinagmamalaki. Ito'y kanila lang itinatanggi, kinakaya at iniiwasan. Kahit ng mga pinakang maiingay na mga tagapagtanggol nito. So ito po hindi simpleng bangayan ng mga personality. Ito ay self-destruction. Tulad ng ginawa ni Sara, self-destruction at saka ni Digong. Pati yung mga supporters nila, nagsi-self-destruct na. Like leaders, like followers mga kababayan. So ito yung kilusang hindi na kayang panindigan mga kababayan yung sarili nilang pangalan. Sa totoo lang po, kapag ang isang grupo ay magsimulang magtakwil ng sariling label, malinaw po ang sinasabi niyan, ang pahiwatig niyan sa publiko, na may mali talaga sa kanilang sariling label. Sa mismong brand, yung pagiging DDS mga kababayan. Nakikita ninyo kasi, ang internal conflict ng mga DDS, isa man lang po ang pinag-ugatan, pera. So, hindi na po bago itong awayan ng mga DDS versus DDS. Sa loob ng ilang taon na po, mga kababayan, pera ang ugat ng kanilang alitan. Paulit-ulit lang, mga kababayan. Pakinggan ninyo kung ano yung kanilang pinag-aawayan. Kung bakit sila nagpupuksaan. Pera. Pera, pera, pera. Ang malinaw na halimbawa nito, yung mga pinatawag po sa Quadcom, si Joey De Vebra at saka si Tio Moreno. Ang kalaban niya, si Maharlika. Nagpupuksaan sila. Kapwa sila nag-aakusahan ng pangingikil, pangingi ng pera sa mga kaalyado. Ganon sila. Wala sa aming hanay na ganyan, mga kababayan. So ang ganitong uri ng bangayan, hindi po siya isolated. It is a pattern. Palibasa, pari-pariha sila mga ganid. Ano ba po, mga kababayan? So kung paulit-ulit po ang hidwaan ng dahilan pera, malinaw po na hindi prinsipyo ang nagbubuklod sa kanila. Malinaw na ang nagbubuklod lang sa kanila, pakinabang. Pag wala ng pakinabang at nagkakagamitan dahil sa pera, ayun, nagpupuksaan na po sila. Pag nawala yung pakinabang, nagkakainan na sila ng buhay. Pakinggan niyo po, toxic. Napaka-toxic. Panoorin mga kababayan yung kanilang mga vlogging. Sila nagpupuksaan. Nag-aakusahan ng pangangwarta. Nagpupuksaan sila.
ko sa inyo. Ito pa, isang DDS. Sabi niya, I am pro-Philippines. I'm not DDS, sabi ni Malutikia. Kinaya mga kababayan yung pagiging DDS. Pero ganun pa rin yung ginagawa niya. Pinopromote ang mga Duterte mga kababayan. Malinaw sa kanyang mga commentary, mga post sa kanyang page defending the Dutertes mga kababayan. Pero kinahihiya niya ang pagiging DDS. So si Tio Moreno mismo, kinahiya na yung pagiging DDS niya. Alam naman natin po, matagal na siyang propagandista ni Sara Duterte. Pero pag itinanggi mo na yung pagiging DDS, so ang ibig sabihin yan, ang label na pagiging DDS mga kababayan, kinahihiya na niya. Hindi na kasi kagalang-galang. Kasi po, sa totoo lang, walang umaayaw po sa identity. Kung ito po ay may credibility, tingnan ninyo kami mga kababayan, proud kami na supporters ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nang sabi nila bangang, bakit hindi kami naniniwala sa mga sinasabi nila na ang ating Pangulo bangang? Wala kang makitang manifestation, physical manifestations at pag-uugali, mental manifestations. Ang manifestations ng pagiging bangang, makikita mo kay Sara at kay Digong, kay Baste, sa lahat ng pamilya Duterte, sa pagdamit, sa pananalita, sa pag-uugali. Nandun lahat, mga kababayan, sa mga Duterte, ang pagiging bangang, pagiging violente, ganun ang manifestation ng isang bangang. Wala yon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kami proud to be associated sa Marcos family, minus Aimee. Kasi si Aimee, nahawaan na ng masamang ugali ng mga Duterte sa kadidikit niya sa mga Duterte. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung nakita niya ninyo sa TV is not my sister. Dinis na mga kababayan kasi wala man na niya akong kapatid na ganyan. Kinaya na ng ating Pangulo dahil nahawa ng masamang ugali ng mga Duterte. You see, o ngayon, yung mga DDS, kinakaya na nila yung pagiging DDS. So ang pagdistansya ni Tio Moreno po, ang pagtanggi niya na hindi siya DDS, ito po ay hindi pagiging neutral. Ito po ay implicit admission. Ang pagiging DDS ay politically toxic. Socially embarrassing. Nakakaya to be associated as DDS. Kasi pag sinabing DDS ka, ang ibig sabihin yan, may tupa ka rin. Tulad ng idol mo. Di ba kaya, mga kababayan? May saltik. Socially embarrassing, mga kababayan. At saka strategically indefensible. Mahirap na ipagtanggol. Ang maging DDS ka. Ang ibig sabihin po, pag DDS ka, isa kang masamang tao. Masama kang nilalang. Masama ang ugali, palamura, violente, mapagbanta, mamamatay tao. Gusto mo ma-associate sa ganyang grupo? Brand ng isang kriminal. Siyempre wala. Nakakaya, mga kababayan. Kaya kung akala ng iba na isang sandata, mga kababayan, yung pagiging DDS, mali po. Isa ng burden, isa ng pasanin, isa ng kahiya-iya ang pagiging DDS. Mismong sila nagpupuksaan dahil sa pera at mismong sila na mismo nagdi-dissociate. Itinatanggi na ang pagiging DDS. Malinaw po, mga kababayan. Mismo malinaw. Allow me to clarify that I'm not affiliated with any DDS group. Kinahiya na niya yung pagiging affiliated. O ma-associate man lang, o ma-brand siya, nakasapi siya, o kasama ng anumang grupong DDS.
Di ba malinaw ang mensahe mga kababayan? Ngayon, si Malo Tiquia, isang kilalang political strategist, ginamit ang access at impluensya para ipagtanggol ang mga Duterte. Gumawa siya ng lahat ng narrative at maneuverings para protektahan ang kanilang interes. Pero kalaunan, tinanggi niya, hindi niya ako DDS. Ayan o. I'm pro-Philippines. I'm not DDS. Watch political analyst in Publicos Asia CEO Malo Tiquia reiterates that she is pro-Philippines and is not a DDS. Kinaya niya yung pagiging DDS, mga kababayan. Pero, kampi pa rin siya sa Duterte. Ayaw lang niya mabrand na isa siyang DDS, pero full-blooded siyang DDS. Pinahiya lang niya kasi makikita naman po ninyo yung mga ginagawa ng mga DDS ngayon. Nagpupuksaan dahil sa pera. O, di ba po? So makikita ninyo kapag political strategist na mismo ay umiiwas sa label po. Ang ibig sabihin niyan, hindi niya kayang ipagtanggol yung produkto, yung pagiging supporter ng Duterte. Ito po ay isang tahimik pero malinaw na mensahe na ang DDS brand ay bagsak na po. Kinahihiya kahit mismo sa loob ng mga utak ng mga nagbenta nito. Kinahihiya na nila yung pagiging DDS. You see? Si Mayor Magalong, ganun din. Tahimik siyang didepensa sa interes ng mga Duterte. Sa mga investigasyon tulad ng mga anomalya sa infrastruktura sa Davao. Pero tinatanggi niyang isa siyang DDS. Nakita na ninyo. O ngayon, si Ramil Madriaga naman po, yung alleged bagman ni Sara, mismong itinanggi ni Sara ng Reyna ng DDS. Bumaliktad kasi at binulgar mga kababayan mismo si Sara. Alam naman natin si Ramil Madriaga, di ba, nag-execute siya ng affidavit. Siya daw mismo yung mismong founder ng ISIP, Sara is my president. Nasabi ni Ramil Madriaga, ang nagpondo kay Sara sa pagka vice-presidente mula sa Pogo at saka sa droga. Nakita na ninyo? So makita ninyo, ang ugali ng mga Duterte, si Sara Duterte, nang may pakinabang, kilala niya si Ramil. Nung naging peligro na si Ramil, tinanggi na niya. Bumaliktad na kasi. Ngayon, makikita ninyo rito, si Ramil, na isang DDS, ang nagpakulong sa kanya, kapwa niya DDS, si Harry Roque. Di ba? Siya yung nagpakulong, mga kababayan. Pinakasuhan ng kidnapping. So makikita ninyo, sa DDS po, walang loyalty tulad ng mga sinasabi nila na walang iwanan. Wala pong ganyan. Pag may pakinabang ka, okay. Pag wala nang pakinabang, ilaglag ka na. Yan ang prinsipyo, mga kababayan nila. Gamitan lang po. So, makikita ninyo, as you observe, kung bakit sila nagpupuksaan. Bakit naglalaban-laban po ay yung mga DDS. Sa lahat ng datos at pattern, mga kababayan, dalawa lang po yung lumilitaw na motibo. Una, kwarta. Kapag may pera, may pagkakampi-kampi. Magkakampi sila pag may pera. Kapag nagkahudasan sa pera, nagkalukuhan, mga kababayan, may siraan, bangayan, puksaan, saksakan. Ganon sila katoksik. Pangalawa, kawalan ng utak at paninindigan. Kasi kung may utak sila, gagawin ba nila na magpuksaan sila? Self-destruction ang kanilang ginagawa. Di ba? Mga mangmang lang po ang gagawa ng ganon. Self-destruction. So ang tanong ngayon, mga kababayan, kung ang isang grupo mismo kinakahiya nila yung kanilang sariling identity, anong rason na hindi ikaya ng ating mga mamamayang Filipino? Bakit aasahang igagalang ito ng ating mga mamamayang Filipino? Di ba po?
At bakit gugustuhin mong ma-associate sa isang toxic na grupo? So makikita ninyo, itong mga taong ito, sa kanilang mga ginagawa, pinapakita nila na sa kanilang pag-aaway-away, pagpupuksaan, malinaw ito yung mga taong walang credibility, walang dignidad, pari-parihong walang dignidad, na dapat ikahiya mga kababayan talaga ng bawat Filipino. Dati humba po nagpupuksaan dahilan sa humba. Nakikita naman ninyo, dahilan lang sa pagkain. Para ng mga hayop na nagpapangagaw mga kababayan ng mga baboy sa aning baboy. Ganon sila, mga kababayan. Anyway, idagdag ko na lang itong balita, mga kababayan. Yung tourist arrival, mga kababayan, sa ating bagsak, medyo kahiya-iya tayo. Ayan, tourist arrivals in Southeast Asia from January to August 2025. Nangulilat po tayo. Yung Pilipinas naka 3.996 million arrivals lang tayo. Top notcher yung Malaysia. Sinundan ng Thailand, mga kababayan. Next, Vietnam. Then Indonesia. Then Singapore. Then yung Pilipinas, 3.996 million lang yung tourist arrivals. So paano niya yan, Mr. Maravillas? I think kailangan ng tingnan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kumusta na yung Love the Philippines ni Frasco? So lumalabas po nakang worse na na secretary ng Department of Tourism itong si Frasco. 'Di ba? Hindi siya nag-deliver. So imbes na umarangkada, lalo pang napag-iwanan sa regional tourism race ang Pilipinas. So ang tanong ngayon ng publiko, mga kababayan, kay Frasco, kung ganito kababa ang tourist arrivals natin, saan na napunta ang mga pangako? Hanggang saan magtitiis ang Pilipinas sa pagiging huli? Diba po? Ano na nangyari sa kanyang Love the Philippines? Ang nangyari, yung Love the Philippines slogan niya, naging lagging behind. I think kailangan ng magpalit tayo ng tourism secretary, mga kababayan. At siyempre, nasa judgment yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mr. President, kahiya po tayo. Yung Love the Philippines po, naging lagging behind. Yung Philippines, kailangan na siguro na balasahin mo po ang mga opisyal ng Department of Tourism. Kailangan na siguro magpalit tayo ng tourism secretary. Kasi hindi po effective bilang tourism secretary itong si Frasco. Tama po, mga kababayan. Ayan man lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Paki-like and share na rin po ninyo ng ating video. At paki-share ninyo sa inyong mga kaibigan para marami po na makapanood sa ating mga discussions at mga balita na kapaki-pakinabang para sa ating bansa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas.
For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Endorsed by cancer survivor Maritone Fernandez. At mainam din po ito para sa cancer prevention. Para sa inyong mga orders and inquiries, dumiretso na lang kayo sa page ng aking anak, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po, nakabase siya po sa Amerika. Sa mga mahilig naman po, mag-pa-spa, try niyo po dito sa Pamper City by OMG, your luxury escape. Located at Asiana City, Parañaque City, Metro Manila.